mainit na pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito sa oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Cesabat Jr., ang inyong makakasama, at si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagpaliwanag ng mga salita ng Diyos. Kamusta po kayo, Pastor? Napakabuti ng Diyos, Pastor, at ako'y nagagalak na tayo'y muling sasahimpapawid upang kung magkagayon ay pagpalain ang ating mga subaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Atin pong muling batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa, maging sa television, sa Facebook, o sa internet. Saan man ho kayong dako naroroon, anuman ang lugar na inyong kinalalagyan, maging dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, inyo pong tanggapin ang aming malugod na pagbati at pasasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa pagkakataon pong ito, ang ating talakayan ay nasa ika-6 na serye na. Ang pamagat ay Pagpapahinga kay Kristo. Marami sa mga taong relihiyoso, laging sinasabi, gawin mo yan o wag mong gawin yan. Ang malungkot, ang pagsunod ang nagiging kanilang batayan para sa kaligtasan. Kasama ang pamamahinga sa araw ng Sabat. Pag pinag-uusapan po natin itong pamamahingang ito, ay isa sa nagiging batayan ng kaligtasan. Ang susing talata po na sa ating pag-aaral ay binabanggit sa Mateo Kapitulo 11, talatang 28. Nais ko pong basahin ito bago tayo magkaroon ng panalangin, Pastor. Sabing ganoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. So, tayo po'y manalangin para humiling ng tulong sa ating Panginoon para sa ating gagawing pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong paanyaya na kami ay lumapit at magpasakop sa inyo at kayo ang magdadala ng kapahingahan sa aming pagal na mga kaisipan at mga katawan. Salamat po na ang inyong banal na Espiritu ipapatnubay sa aming mga pag-aaral at ang aming pagtalakay nawa ng inyong salita ay magdala ng kaalaman, kaligtasan at ng kapayapaan sa aming mga personal na mga buhay. Pahintulutan ninyo na ang pagtalakay sa oras na ito ay magiging pagpapala, hindi lamang sa aming mga mananampalataya, kundi sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating suriin ang ilang pagtatalo tungkol sa kaugnayan ng kautusan sa buhay ni Jesus. Ano ang kaugnayan nito? Sa pahayag ni Jesus sa Mateo 11:28. Yun pong aking binasang susing talata kanina. Ang Mateo 11:28 hanggang 30, ito po yung kabuuan ng Ebanghelyo. Ang ating mga pasanin, ang paanyaya ng tagapagligtas, ang kanyang kapahingahan at ang katiyakan ng kabuuang proseso mula sa kapagguran sa ating pakikipagbaka sa araw-araw ng ating buhay tungo sa nananatiling kapahingahan. Pastor, ano ang ibig sabihin nung salitang binanggit dito sa talatang ito na kapahingahan? Ayan. Pastor, ang ating Panginoong Hesus ng kanyang bigkasin ang talatang ito ay kanyang nais gampanan yung kanyang inihula ng lumang tipan. Pansinin po ninyo, ang aklat ng Mateo ay punong-puno ng mga hula na natupad. Dito sa mga pangungusap na ito, ay nais ng Panginoong tuparin ang isang ipinahayag sa lumang tipan, lalo-lalo na ng propeta Isaiah. At nais kong ating buklatin ang 42, talatang 21. Ang pahayag tungkol sa gagawin ng ating Panginoong Hesus sa kautusan, kung siya'y narito na makasama ng tao at manahan na kasama ng mga nilalang niya. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ng kautusan at gawing marangal. Narito, Pastor, ang purpose ng Panginoon dito kay Isaiah, pagpunta niya rito sa lupa at siya'y magkatawang tao, kanyang dadakilain at gagawing marangal ang kautusan. Ayan. Bakit ito mahalaga na nais nating pansinin? Kasi
ang kaisipan ng mga Hudyo, dapat kang sumunod sa utos, hindi para maligtas. Hindi, mali yung pastor. Kundi, ang kaisipan ng mga Hudyo ay, yun ay merit points. Ang kaligtasan kasi sa kanila, hindi yung pagsunod, kundi yung merit point. Yung May merito. meron kang, ito, 10%, mamaya 40% na, hanggang makarating ka dun sa sakdal na pamantayan. So, hindi po itinuturo ng mga Hudyo na maligtas ka sa kautusan. Hindi. Ang tinuturo nila ay yung pagsunod mo sa kautusan, ito'y merito. Magkakaroon ka ng earned points. Parang may plus ka, may plus na ganito. At pag ito'y ginanampanan mo, kaya nga marami silang listahan. At babaybayin natin mamaya yung mga listahan nila ng pagkaunawa sa kautusan. At pag ito'y nagawa mo, ito'y dagdag doon sa iyong pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Now, ang tanong, Pastor, ay ano ang kahulugan ng pangungusap ni Jesus dito sa 11:28 ng Mateo tungkol sa kapahingahan? Ayan. Napakagandang ating tugunan yon, Pastor. Unang-una, ang ibig sabihin ng kapahingahan ay mapayapa ka. So, very, very, very definite yon. Pag ang tao ay may kapahingahan, siya ay payapa. Kaya nga pag yung tao ay namatay, nagpapahinga na, sabi natin. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 12, ay ano daw? Payapa na. 14, talatang 13. Payapa, nang ibig sabihin ay mapayapa, peaceful. Kaya nga, rest in peace. So, unang-unang bagay, ang taong nagpapahinga ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kapayapaan saan? Sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang kapaligiran, yung environment. Ikalawa na idinidiin ng ating tinatalakay na leksyon, Pastor, ay ito yung katiyakan ng kaligtasan. Ayan. So pag tayo ay nagpapahinga, okay, ang ibig sabihin, may katiyakan tayo ng kaligtasan sapagkat yung kaligtasan, yun ang tunay na kapahingahan sa kasalanan. Hindi po tayo pwedeng magpahinga, Pastor, yung pagsunod sa kautusan na hindi tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus. Wala pong makakasunod doon sa kautusan, lalong-lalo na yung ika-4 na kautusan, kung walang kaligtasan. Ang ibig sabihin, hindi pa tayo binili ng kanyang dugo. Hindi niya pa tayo pag-aari. Yung pag-aari lamang ni Jesus, yung tinubos niya ng kanyang dugo, yun lamang ang pwedeng magkaroon ng kaligtasan. Ikatlo, Pastor, na nais nating idiin sa ating pag-aaral, yung mga tao, nagkakaroon sila ng pag-asa. Ayan. Okay. So ang taong nagpapahinga ay meron siyang pag-asa sa Panginoon. At panghuli, iuhuli natin. Yung kapahingahang tinutukoy dito, ito yung pangingilin ng araw ng ika-7, yung tunay na araw ng pagsamba at pagwalhati sa Panginoon. So, inihuli ko yon, Pastor. Kasi ayaw kong sabihin nila na katayong mga Adventista na ang turo natin sa kapahingahang iniaalok ni Kristo ay yung pangingili ng araw ng Sabat. Yes. Pero hindi po pwede na wala yun. Kasi bahagi yun noong kapahingahan. rest, yung kapahingahang kanyang ini-offer sa sino mang susunod sa kanya. Yeah. So, napapansin po natin, no, may malaking kaugnayan pala dito yung kapahingahan sa araw ng Sabat at yung kapahingahan na tinutukoy sa Matthew Kapitulo 11, talatang 28. So kaya ko nakikita ngayon na araw-araw, babalikan natin yung nakaraang leksyon, na talaga namang tayo ay binubulabog ng takot, ng pangamba. So, nakakapagod yun. Ngayon, tanging sa pamagitan lamang nung ino-offer ni Christ, doon mo mararanasan ngayon, may katiyakan dito, may pag-asa tayo dito, na maligtas tayo mula sa lahat ng mga pangambang ito. Ngayon, Pastor, tinukoy lamang din natin yung kapahingahang ng araw ng Sabat, na may malaking kaugnayan dito sa kapahingahang ito. Paano ho natin iuugnay ito? Paano natin iuugnay? Una, ang tao nang siya'y lalangin, walang kasalanan, Pastor. Okay? Now, ano ang una niyang ginawa?
pagkatapos na si Adan at Eva ay kasalin, pumasok sa araw ng Sabat. Sabat. Pansinin ninyo, mga kapatid, kasi ito'y mahalaga. Oo. Hindi po ang Sabat kung ang tao ang inyong, at lilinawin ko itong mabuti, mga kapatid, ang tao nila lang, ika-6 na araw, Pastor. Ang susunod na araw, ika-7. Ayan. Ang Sabat, sa tingin ng Diyos, yun yung ika-7 araw. Pero kung yung taong nilalang, yung taong nilalang ng ika-6 na araw, yung Sabat, ika-7 araw ba niya? O unang araw niya? Ayan. So nais kong pansinin niyo, Pastor, nagpapasimula yung tao sa araw ng Sabat. Hindi yung, alam niyo kung minsan, nakikinig ako sa mga kapatid, sabi nila, ay, salamat. Sabat na. Kasi ang tingin nila, sinimulan nila yung araw mula doon sa Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So, panghuli na yung araw. Pero sa taong nilalang ng Diyos, sa pasimula na walang kasalanan, unang araw yun sa Kanya na nakipag-ulayaw sa Diyos. Gusto kong idiin yun. Sapagat ang gusto ng Diyos, the Sabbath should be the first day of man in his relationship with Him. Now, nung ang Panginoong Yesus ay mabayubay doon sa krus, Pastor. Okay, anong araw? Ika-6. Friday. Ano ang sumunod na araw? Saturday. Sabado. Nang bayaran niya ang ating kasalanan, ika-6 na araw. Ano yung sumunod na araw? Sabat. Ang unang kumpletong araw, pagkatapos na tayo'y tubusin ng Diyos, araw ng Sabat o yung Sabado. Ayan. So, dun sa paglalang at saka doon sa katubusan, hindi po ika-7, kundi unang araw ng tao. So, unang araw na kumpleto yon. Gusto kong idiin yun. Kung pasisimula natin ang ating linggo sa yon. Hindi yung papalitan natin yung Lunes, Martes. No. That's not what I'm trying to say. Ang sinasabi ko, Pastor, ay dapat ang tao, pasisimulan niya ang kanyang paggawa, unang-una, magpahinga. Magpahinga siya muna. Kaya may reserba siyang puwersa during the week. Ayan. So gusto niyong sabihin, unahin muna niya ang pagpapahinga. Ayan. So ang ibig sabihin, may kaligtasan na siya, may katubusan na siya, may physical rest na siya, naka-reserve na yung strength niya para pagpasok niya ng paggawa ng buong sanlinggo, handang-handa siya. Ayan. Hindi yung, parang hapo-hapo. Kaya kung minsan, late sa church. Bakit? It becomes the end of his week. No, it's not the beginning of his week. Na natutuwa sana na magpapasimula na naman akong muli na kasama ang Panginoon bago ko harapin ang isang linggo ng paggawa. Napakagandang matutunan itong ganitong bagay na kung saan lagi nating pinasisimulan ang unang araw sa buhay natin. Kaya nga, binabanggit natin ay pagdating ng araw ng Sabat ay salamat, Sabado na naman. Ngayon, ito ang isa sa malaking issue na pinag-uusapan dito sa kapahingahang ito. Yamang tinukoy natin na may malaking ugnayan ng araw ng Sabat sa kapahingahang ino-offer ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sinabi nating kapahingahan sa araw ng Sabat, ito'y nasa kautusan, ika-4 na utos. So, mayroong mga alituntunin o panuntunan sa pangingilin ng araw ng Sabat. Ayan. So kaya ngayon, tingnan po natin paano ito ipagdiriwang o i-observe. Ayan. Maganda, Pastor, na nang isulat ni Mateo, again, Mateo tayo kasi mahirap nang tayo pumunta sa ibang mga, kuminsan ay baktaw ng mga talata na hindi natin kinukuha yung konteksto. Kaya nang isulat ni Mateo yung mga tagpo rito ng pangingili ng araw ng Sabat, papansinin mo na ang background nito, mga Hudyo, ang mga Kristiyanong magbabasa at nakikinig sa mga aral na ito, na alam nila kung ano yung mga kautusan, mga alituntunin at mga palatuntunan tungkol sa pangingilin na i-prescribe ng mga leader ng relihiyon ng kanilang kapanahunan. Na wala sa banal na kasulatan. Ayan. Kaya yung iba nagbabasa ng banal na kasulatan, Pastor, ay i-impose nila, kita mo? Ayan. Sasabihin nyo, ganito, ganyan. May mga talata silang babasahin dito sa Biblia, lalong-lalo sa aklat ng Mateo, Pastor, na hindi nila kinukonsider na mayroong background ang Mateo, na ang background nito, yung mga kautusang idinagdag ng mga relihiyosong leader nila sa kautusan ng Diyos na wala naman
doon sa palatuntunan ng Diyos. Ayan. Kaya nga po binabanggit na sinuway ng Panginoong Hesus ang kautusan sa Exodo 20. Ayan. Dahil sa kasaysayan na sinabi ni Mateo na sila'y gumawa ng araw ng Sabat. Ayan. Kasi ang akala nila ay itong mga ito, Pastor, ay tahasan na ang Panginoong Hesus. Pinalalabas nila na ang Panginoong Hesus nag-violate ng kautusan at ng pangingilin ng Sabat. Wala po yung katotohanan. Sapagkat ang unang-una, naparito ang Panginoon, dalawang purpose. Iligtas ang tao sa kanyang kasalanan at ikalawa, panatiliing marangal at nagpapatuloy ang kautusan. Kaya nga, hanggang sa kamatayan ni Kristo, hindi po tinanggal ang kautusan at ang pangingili ng araw ng Sabat. Nangilin ang kanyang mga alagad, pati ang Panginoong Hesus, itinaon niya na nasa libingan siya sa araw ng kapahingan para ipakita ng kautusan hindi nawala, kundi nananatili na kahit na sa kanyang kamatayan, sinusunod niya ito. Pastor, mula sa paglubog ng araw hanggang hindi siya nabuhay ng gabi ng Sabado o kalagitnaan ng Sabado. Hindi. Hinintay pa niya yung 3 araw para doon siya lumabas para ipakita ang kanyang pagtatagumpay at pagsunod. Yeah. So kaya binabantayan ng mga paresyon lahat ng gagawin ng ating Panginoong Hesus. At dito nga sa mga tagpo ng mga talata sa Ebanghelyo ay makikita ho natin yung kasaysayan, lalo na higit sa Matthew 12, 1 at 2. Pansinin natin, Pastor, para sabing ating... ganoon, nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Talatang 2. Datapwat pagkakita nito ng mga paresyo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Ayan, Pastor, unang-una, sila'y naglalakad. Isang dagdag na kaalaman. Yung paglalakad ng araw ng Sabat, ay meron po silang tinatawag na Sabbath walk. Okay. Na may mga 3 milya lamang Ang pwedeng, dapat ang pwede mong lakarin mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng Sabado. Ito yung pagpunta mo sa kusina, punta ka sa CR, punta sa bedroom, pumunta ka at naghatid ng pagkain sa kapitbahay mo, pagpunta sa kusina again, luto. Yun, mini-measure nila yung ilan yung movement at direksyon mo. At pag nag-exceed ka ng 3 milya, yan, Sabbath walk, nagkasala ka na. Ang tanong, yung ba'y narito sa kautusan ng Diyos? Wala yun. Yun ay dagdag ng mga Pariseo at ng mga Sadyos, yung kanilang mga pangulo ng reliyon. Idinagdag yun, defining kung paano nila ipangingilin ang araw ng Sabat. Pero yung ba'y sangayon sa kalooban ng Diyos? Hindi. Sangayon yon sa kalooban nila. Ikalawa, na binanggit ng ating leksyon, kung binasa ng mga kapatid natin, ikalawa, yung itlog na ang tawag doon, inilay o yung inilabas ng kanyang inahin ng araw ng Sabat. Aba, hindi mo pwedeng kunin yun. Bakit? Ay magiging yun ay isang kasalanan pagka yun ay kinuha. Yun namang yung ang paglilipat lamang ng panyo mula dito sa kabilang bulsa, Pastor. Ililipat dito. Ang daming mga kautusan ang idinagdag. At yun yung question, question nila sa ating Panginoong Hesus. Ang iyong mga alagad ay hindi matuwid na gawin nila sa araw ng Sabat. Kaninong pamantayan? Pamantayan ba ng Diyos o pamantayan ng mga Pariseo? Ang nagsasalita rito, Pariseo. Wala po silang sinabi ritong talata na kinote at sinabi sa Panginoong, you violated o iyong sinuway yung kautusan ni Moses o yung ganito ganyan. Wala. Ito'y kasama doon sa mga listahan ng kanilang idinagdag sa kaisipan. So, papansinin natin, Pastor, na nung panahon ni Mateo at ng ating Panginoong Hesus, ang mga Hudyo may istriktong paraan. Alam niyo kung minsan, tayo din, Pastor, gumagawa tayo ng ating sariling, hoy, bawal yan, bawal to, bawal to. Ayan. Nung ako ay nasa church pastoralship pa, meron akong isang elder. Ay talagang napakahigpit. Ayan. Itinatrangka ang poso bago lumubog ang araw ng Sabat. Bakit sa kanya, bawal nang magbomba. Trabaho yun. Yeah. Kahit nga yung paliligo, hindi ka pwedeng maligo. Oo, may mga... Yun doon, talagang ligo na kami ng Biyernes. I was an intern nung panahong yun. At talagang hindi ka pwedeng... ang pagkain, naluto na bago lumubog. Tinatakpan nila ng ipa hanggang sa susunod na araw. Now,
sasabihin natin na yung mga kapatid, meron silang conviction ng tamang ng pagsunod. Tama? Pero yung i-impose mo ang isang bagay na hindi naman nakalagay sa banal na kasulatan, kapatid, magiging ito'y legalismo. Magiging paraan para maligtas ka. Parang dinadagdagan mo yung pamantayang inilagay ng Diyos sa iyong kaligtasan sa magitan ng pagsunod nitong mga self-imposed. Ayan, gagamitin ko yung salitang yun. Self-imposed na mga restriction para makamit mo ang kalooban ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus ay tumugon at naging napakabigat ang tugon ng Panginoong Hesus sa mga Pareseyo. Nung sinabi ng mga Pareseyo na dito sa talatang 2 na ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat, sa araw ng Sabat. So dito, tinugod ng Diyos itong mga paresyong ito, Pastor. So ano ho yung napakabigat na pasanin itong mga paresyong ito? Ayan, Pastor, sa kanila kasi, uulitin ko, yung pagsunod ng kautusan ng Diyos ay paraan para makamit ang kaligtasan at yung paraan para sila maligtas. Bagamat hindi directly na yung pagsunod ng kautusan ang kaligtasan nila, kundi iyon ang nagiging hakbang para matamo nila yung katwiran. Kasi ang hinahabol nila ay righteousness. Kaya ang sabi ng Panginoon, except you exceed the righteousness of the Pharisee, nahigitan ninyo ang katwiran nitong mga Pariseyo, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit. Ayan. Kasi yun ang kanilang style. May ladder. Yung pagsunod nila parang hagdan na unti-unting maabot ang kalangitan. Pero ang hagdan, ang daan, Pastor, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang magtataka ka, no, kung bakit kahit sa mga lokal na iglesia natin ngayon, mayroong pa rin na patuloy na pinaiiral yung pagiging istrikto sa paraan ng pagsunod. Kasi iniisip nila na kapag hindi mo striktong sinusunod ang araw ng Sabat na ito, ikaw ay magkakasala. Ayan. So, dito ho nakita natin itong mga paresyong ito, na katulad ng binanggit ni Pastor Ilioma, dinadagdagan yung sinasabi ng kautusan. At dito naman ay napakaganda ang mga pangyayari na sinira ng ating Panginoong Hesus itong mga ganitong mga paniniwala para lamang tayo mapalaya. Kaya nga, doon sa talatang binasa natin sa Isaiah kanina, ginawa niyang marangal at kanyang minagnify. Ang sabi, ang ginamit doon salita ay pinalawak ang pagkaunawa sa kautusan at ginawa niyang marangal. Ayan. Kasi hindi na nagiging marangal ito condemnatory na ito. Ang ibig sabihin, judgmental ka na ikaw ganito, o ikaw hindi ka naggaganito, ikaw naggaganito ka sa araw ng Sabat. Kaya, mas matuwid ka, yung naman isa, hindi ka matuwid. Yung ba ang pamantayan ng pagiging matuwid? Hindi, Pastor. Hindi sa pagsunod ng kautusan tayo nagiging matuwid. Nagiging matuwid tayo dahil si Kristo, tinubos tayo ng kanyang dugo, binigyan niya tayo ng katwiran na matuwid. Dahil yung katwiran niya na, yun ang ibinibilang para sa atin. Yun ang idinidiin ng ating leksyon. Hindi yung pangingilin, hindi yung pagtupad ng kautusan, ang nagpapamatuwid sa atin, Pastor. Hindi rin ito magdadagdag ng ating pagiging matuwid kung sumunod tayo ng mga ito, yung mga kautusan at araw ng pangingilin, kundi nagpapakita na tayo'y itinuwid na, ginawa ng matuwid ng ating Panginoon. Bunga ito, Pastor, bunga. Tama kayo doon, Pastor, na nasa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, tayo ay napalaya niya mula doon sa walang kabuluhang panuntunan ng Sabat na sinasabi ng mga paresyo. Katulad halimbawa, para maipakita natin na ang ating Panginoong Hesus ay merong napakagandang pakahulugan sa araw ng Sabat na ito, yung kasaysayan nitong si David. Doon sa 1 Samuel 21, 1 hanggang 6, doon inulit ni Hesus ang kilalang kwento doon sa lumang tipan tungkol kay David at ang kanyang mga kasamahan nang sila'y kumain ng tinapay doon sa tabernakulo. Kaya nga yung gutom na si David at ang kanyang mga kasamahan ay higit na mahalaga kaysa sa mga ritual sa tabernakulo. At yun ay sinagot ng ating Panginoon dito sa talatang 3 hanggang 8. Siguro baybayin natin, Pastor. 3 hanggang 8 ng Kapitulo 12 kasi yun din ang idinahilan ng ating Panginoong Hesus doon sa ginawa ng kanyang mga alagad. Ang sabi po dito, datapwat sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David
nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya ni ang mga kasamahan niya kundi ang mga saserdote lamang. O hindi ba ganinyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala? Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa sa templo. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Yan. At siya'y malis doon at pumasok sa sinagoga nila. Yan, Pastor, napakaganda rito kasi dumating na sa kanilang kalagitnaan yung magdadala ng kapahingahan, Pastor. Pero hindi nila nakilala. Ang idinidiin pala nilang kapahingahan, yung pangingilin ng araw ng Sabat na punong-puno ng mga ritual at mga alituntunin. Yun ang pinatutupad nila para yung tao magkaroon ng kapanata. Kaya ang sabi niyang Panginoong Hesus, nandito na ang mas dakila kaysa sa templo. Sino yon? Tinutukoy niya ang kanyang sarili. Si Kristo ang kapahingahan natin, Pastor. Yan. Okay. Wala tayong kapahingahan sa kasalanan, sa pisikal, sa spiritual, sa emotional, kung wala ang Kristo sa ating buhay na naghahari. Now, ididiin ko po yun, mga batid. Ayan. Kasi kung minsan, nagiging legalistic din tayo na yung Sabat. Pero kung wala ang Kristo sa ating buhay, walang bisa ang ating pangingili ng Sabat kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Sapagkat si Kristo ang ating kaligtasan. At kung siya'y nasa atin, magagawa natin ang lahat ng bagay kasama ng pagsunod sa kanyang banal na kautusan at ang araw ng Sabat. Yeah, kung si Kristo ang nasa sa ating mga sarili, Pastor, hindi kaya pwede mong piliin ngayon na sa ibang araw ka na lang mangilin? Ayan. Huwag na yung kapitong araw. Ay, maganda yan, Pastor. Ay, ang punto kasi, Pastor, ay kung ang ating Panginoong Hesus nang siya narito sa lupa, hindi naman kung anong araw ang kanyang tinanggap, kundi ang kanyang idiniin, siya yung kaligtasan, siya pa rin yung kapahingahan, at ipinakita niya at inuugnay na niya yung kapahingahan kanyang iniaalok sa kaligtasan na kanyang ipagkakalob sa taong maniniwala sa kanya, ay kasama yung araw ng Sabat, ikapitong araw. Kaya nga siya, wala po tayong mababasa kahit isang talata sa bagong tipan ng ating Panginoong Hesus nangilin o pumasok sa sinagoga sa unang araw. Wala po. Yung mga alagad, meron yung mga tagpo na nagpulong sila dahil nag-gather sila ng abuloy, mga ganon. Paalis na si Pablo the following day, kaya nag-overnight sila ng pagpupulong. Pero hindi yun intended na pag-worship o pangingilin sa araw ng Sabat. Yeah, isa pa ho sa nakita ko dito, siguro kailangan din nating ipaliwanag, na lagi din naman tinatanong, itong nasa talatang 7 na sabing ganon, habag ang ibig ko at hindi hain. So anong ibig sabihin noong mga pangungusap na yun? Ayan. Alam nyo kasi, Pastor, yung tao na nag-violate ng araw ng Sabat, alam nila, babatuhin. Isa ito sa tatlong malalaking kasalanan. Yung adultery, isa babatuhin. Ito, yung blasphemy, babatuhin. At ito, yung mag-break ka ng araw ng Sabat at hindi mo sundin itong mga alituntuning ginawa ng mga leader nila ng relihiyon, babatuhin ka at papatayin ka. Ang sabi ng Panginoon, hindi yun ang mahalaga, kundi yung kahabagan. Hindi yung hain ninyo. Hindi yung dinadala hindi ninyo yung mga ritual na ginagawa ninyo, kundi yung kahabagan, paano tratuhin yung tao. Kasi sa kanila, pag nahulog yung tao sa balon, araw ng Sabat, hindi nila ililigtas. Pero yung asno ang nahulog, ililigtas nila. Oo. So, nakikita ko ngayon dito, itong tatlong bagay na ito ay may malaking ugnayan sa ating pananampalataya. Una, kailangan natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin upang matikman natin ang kapahingahan. Ikalawa, itong kapahingahang nasa atin ay may malaking kaugnayan doon sa pangingilin natin ng araw ng Sabat na siyang itinakda ng Diyos para ipangilin natin upang alalahanin natin ang manlalalang sa atin. At ang ikatlo, yung tinatawag nating kahabagan doon sa mga tao na kung saan ay nandoon pa rin nabibihag ng kasalanan. Pinapakita ngayon dito sa ating pag-aaral na itong araw ng Sabat
ay isang lugar na kung saan nararapat ginagawa ang paglilingkod. Tama yun, Pastor. Kaya napakahalaga na ating maunawaan, unang-una, ilagay natin yung kabayo sa likuran ng karwahe. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, siya yung unang dapat tanggapin para magkaroon ng hindi yung karitela o yung karwahe ang nauna at yung kales ay yung kabayo na sa ulian. Ginagawa ng iba, yun. Ang ibig sabihin, ginagawa ang kautusan, ang pangingilin at mga alituntunin para maligtas. Hindi po yun ang daan. Nais ng ating leksyon, idinidiin na si Kristo ang katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya doon sa talata na ating binasa kanina, doon sa susing talata, dito sinisikap ng ating Panginoong Hesus na palayain ang mga tao. Palayain tayo. Hindi mula doon sa Sabat, kundi sa mga walang hanggang panuntunan na nakakubli sa tunay na kahulugan ng Sabat. So kaya, ito ho ay isang napakagandang balita para sa ating lahat na nakukuha natin mula dito sa ating pag-aaral na tayo ay na kay Kristo. At kapag tayo na kay Kristo bilang ating manlilikha at manunubos, na lubos na doon natin maunawaan ang kahalagahan ng ating pagdalo o pakikipagdiwang sa araw ng Sabat. So ngayon, paano tayo makakatiyak na nakikita sa atin yung karakter ng isang maibiging ama ng higit sa pagiging makasarili at kalupitan ng mga tao? Yan, napakaganda ng katanungan, Pastor. Paano natin makakasiguro na yung likas ng Panginoon na maibigin, yun ang makita sa atin, lalong-lalo na sa araw ng Sabat. Nang sabi ng Panginoon, it is lawful to do good. Mabuti ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ano yung mabubuting yun? Ang Sabat ay hindi gugugulin, naroon ka lamang sa loob ng kapilya, Pastor. Oo. Bagamat ang pagsamba ay mahalaga, yung corporate worship. Pero gagilin natin ito. Nadalaw ba natin yung mga kapatid na hindi nakadalo ng araw na yun? Yung mga may sakit. Nadalaw ba natin yung mga may problema, nanlulupaypay? Ang araw ng Sabat should be a day na tayo mag-minister, tayo maglingkod sa mga kapatid at sa mga tao na nangangailangan ng pabalita. At yung araw ng Sabat, ito yung panahon na i-share natin yung pabalita ng kaligtasan. Kasi yun ang dala ng araw ng Sabat. Hindi ka pwedeng mangilin o ulitin natin na wala kang natamong kaligtasan at kapahingahan kay Kristo. Ito yung ating ibabahagi. So, on the Sabbath day, sabihin natin sa iba ito, ibahagi natin ito. Kasi alam mo, Pastor, mayroong mga leader ng mga local church na minsan, hindi ko alam kung nadudulas lang sa pagsasabi, ay huwag kang sisimba kapag hindi ka matuwid. May mga ganong mga kaisipan na habang yung iba naman, ang kanilang pagkaunawa na kapag sumisimba sila ng araw ng Sabat, doon nila nararanasan yung pagpapagaling mula sa ating Panginoon. So ngayon sinasabi natin na kaya ka tutungo sa araw ng Sabat, kaya ka sisimba ay dahil naranasan mo yung kaligtasan mula sa Panginoon. Tama yun, Pastor. Ibig sabihin sa pagpasok mo ng araw ng Sabat ay handang-handa ka sa iyong sarili. Unang-una sa lahat, kinikilala mo na siya yung iyong manlalalang at siya ang iyong tagapagligtas. So dalawa yun, Pastor. Kaya ang Sabat is a sign of creation and a memorial of redemption. Kaya lang napakalaki ho yung pagkukulang natin. Kasi tingnan ninyo ha, bukod sa nababawasan yung oras ng ating pakikipag-celebrate sa mga kapatid at sa ating Diyos tuwing araw ng Sabado, hindi pa tayo nakakasama doon sa pagmiministeryo. Tama yun. Ito naman ang leksyon para sa mga kapatid at sa lahat. Kung minsan late tayong darating. Bago pa matapos ang service, umaalis na. Hindi ko alam kung ano ang nasa background nila. Pero ang pansinin natin, ang Sabat ay dapat gugulin natin, una, fellowship. Yung pakikisama natin sa mga anak ng Diyos. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Kasi during the week, humarap tayo sa mga pagsubok sa malaking tunggalian. At kinakailangan ng reinforcement. Yung karanasan, aking karanasan, pagsasama-samahin, plus yung salita ng Diyos, mga payo na galing sa salita ng Diyos, para mapalakas tayo. Kaya may sermon, may pag-aaral ng leksyon, para ma-reinforce yung ating katiyakan na hindi tayo magagapi ng kaaway as an army,
as we face the enemy. Ang araw ng Sabat ay binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ipagdiwang natin yung kanyang ginawang paglalang sa ating lahat at ang kanyang pagliligtas. Katulad halimbawa nung sa loob ng isang linggo, kanya tayong iniligtas mula sa anumang mga kapahamakan. At ang araw na ito ay dapat lang nating gugulin bilang isang pagdiriwang na kasama natin ang ating buong pamilya at kasama rin natin ang mga kapatid sa iglesia. Ngayon, kasama ng pagdiriwang ito, yung atin hong pakikilahok sa pagmiministeryo sa mga taong nangangailangan. Kaya nga kanina, Pastor, yung tinutukoy natin na sa paraan ng ating pagsunod, na ipapakita natin ang napakagandang karakter ng isang maibiging ama na higit sa pagiging makasarili at kalupitan ng mga tao. Kasi alam nating lahat, yung mga taong nakapalibot sa atin, marami dyan nagdurusa. Marami dyan ay mga na-disappointed. Marami dyan ay mayroong mga nararanasang hindi magandang karanasan sa ibang mga tao. Ito marahil yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na maipakita natin sa kanila kung ano yung karakter ng ating Ama na maibigin. Tama yun, Pastor. Yeah. So, sa makatuwid, pinatitibay nito ang isang napakagandang pabalita tungkol sa ikapitong araw, walang iba kung hindi ang Sabat. Ngayon, paano tayo nakatitiyak sa ating pananampalataya na mismong ikaw ay hindi humahadlang sa paraan ng pamumuhay bilang pagtugon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon? Ayan, kagaya ng mga Pariseo, Pastor, imbis na mapagaan ang pagsunod sa kautusan at ang pangingilin, ginawa nila itang napakabigat. Hindi na joy, kundi burden. Yan, isa ng pabigat sa kanila. Kaya nga, kung tayo'y nagiging pabigat sa ating mga kapatid, na tayo yung tagahatol at tagapoint na, hoy, mali yan. Yun na lamang nakikita natin na puros kamalian yung pagsunod. We do not encourage, hindi natin nakikita at pinalalago ang mga kapatid kapag kaganon. Kundi, magbigay ka ng halimbawa. Anong klaseng buhay ang gusto natin sa pagsunod? Hindi lang yung ikaw ay saway ng saway. Ikaw, kumusta naman ang ating mga buhay, ang ating mga sambahayan? Tama ba yung ating pangilin? So, alam, mas magandang ipakita natin ang pagsunod sa pamumuhay kaysa dun sa pagsasalita lamang. Sapagkat mas malaki ang epekto noon. Mas marami ang maiimpluwensyahan, Pastor, kung yung ating pagsunod sa kautusan, yung ating pangilin, nakikita mismo sa ating mga buhay. Hindi yung letra por letra o ang siyang kailangan mo para noon ay maging matuwid ka sa Panginoon. Ang kailangan mo ay yung mahayag sa buhay mo yung iyong sinasampalatayanan. It becomes a habit. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, kostumbre niya. Bahagi ng kanyang regular na bahagi, yung pumunta sa church at magpahinga, magbasa ng Biblia, ipaliwanag ito. Yung kasi ang style ng kanilang worship na adapted naman natin sa atin sa iglesia. So kaya nga, bilang Kristiyano, dapat tayong maging maingat para tayong makatiyak sa atin hong pananampalataya na tumutugon sa paraan kung saan tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, binanggit niyo ho kanina, hindi tayo dapat taga-sira, kundi dapat tayo maging tagapag-ayos. Ang siyang binabanggit dito sa isa sa ating leksyon, kundi tagapag-ayos tayo. Ngayon, hindi ba makatarungan na yung pangingilin mo ng araw na Sabat, gugulin mo na buong isang araw na hindi ka na sumama sa mga pagmiministeryo? Hindi natutuwa ang Diyos. Kahit nung siya narito sa lupa, hindi naman niya ginugol yung 24 hours na naroon siya sa loob ng sinagoga. Hindi. Pag lumabas siya, nakakita siya ng may sakit, pinagagaling. Kasi ang practice natin sa ating church, mag-start tayo ng 8 o'clock sa ating worship and then mag-end ng 12 o'clock and then babalik tayo sa hapon para sa Adventist Youth program. So then after that, kung minsan tapos na yung ating pagdiriwang ng araw ng Sabat. Kaya nga,
planuhin natin, ang pastor ay nasa plano yan eh. Yung pagpo-worship, nasa planning yan. Kaya dapat meron yung time na tayo ay mag-minister sa mga kapatid, yung sumamba. Hindi naman yung haba ng oras na ginugulo, hindi. Yung quality time ng pagsamba, yung puso ng mga tao at yung espiritu ng mga dumalo. Kasi kung minsan sa pilitan na lang eh. Kaya pumupunta, kaya nga kahit sa hapon kung minsan wala na. O sa panahon ng Sabbath School, wala pa rin mga tao. Pansinin mo, Pastor, ito hindi problema lang sa atin, kundi problema lang, lalo sa kahit sa mga Sunday School, kakaunti ang dumadalo. Ngayon din naman sa Sabbath School na natin, Kakaunti na rin. kakaunti na rin. Kaya bilang direktor, Pastor, ito isang bigatin para sa iyo na i-encourage sa mga kapatid na ang pagsamba natin kasama yung magkaroon ng pansanlibutang pananaw. Yun ang emphasis ng Sabbath School eh. Worldwide, kaya yung mapa ng ating Sabbath School Quarterly sa likuran, ipinakikita na kaanib tayo ng isang malaking iglesia na may mga kapatid sa iba't ibang dako, kaya may mission story, may mga kung ano-ano pang ma-emphasis natin. Bakit? Kasi bahagi ito ng namaramdaman natin, kabahagi tayo ng isang pansanlibutang sambahayan na sumasamba sa tunay na Diyos na nagtumubos sa ating mga kasalanan. Kaya dapat natin laging alalahanin na tayo tinawag ng Diyos upang dalhin ang tatlong pabalita ng anghel. So kaya nga sa ating talakayan dito sa ating leksyon, pinapakita na hindi tayo, sabi ko nga kanina, hindi tayo dapat maging taga-sira, kundi tagapag-ayos ng sira. So ngayon, bilang tagapag-ayos ng sira, mayroon itong napakalaking ugnayan doon sa tatlong pabalitang anghel. Ayan, Pastor, na yung tatlong anghel sa Apokalipsis 14 ay inaangkin natin na may kababaang loob na ang Iglesia Adventista, siya ang kinakatawanan nun dahil tayo yung may dala ng pabalita ng tatlong anghel. Wala pong ibang pananampalataya sa balat ng lupa na isinisigaw yung pabalitang yon. Matakot ka sa Diyos at sumamba ka. Ano yung matakot doon? Sa Ecclesiastes, sundin mo ang kanyang mga utos. Paano natin bibigyan ng kalwalhatian? Yung may pabalita tayo na anuman ang ating iinumin, kakainin ay ano? Dapat sang-ayon sa kalwalhatian ng Diyos. At yung ano doon, dumating ang kanyang paghatol. Mensahe ito't pabalita ng mga Adventista, Pastor. Kaya kung iuugnay ninyo, yung pangingilin doon ay pumasok din kasi, ang sabi doon, sambahin mo yaong lumalang ng what? Ng lupa, ng langit, ng dagat at yung statement na yon, Pastor, yon, na binabanggit doon sa pabalita ng unang anghel ay nasa loob ng ikaapat na utos. Kaya iniuugnay natin yung pabalita ng tatlong anghel, lalo-lalo na yung una, doon sa pangingilin ng ikaapat na araw. Kasi yung statement doon na, and worship Him that made heaven and earth. Yan. Yun ay nagpapakita na siya ay ating manlalalang. Ano ba yung tanda na siya ay ating manlalalang? Ang araw ng Sabat ang nagpapaalaala na siya ang ating manlalalang. So kung iuugnay natin yung three angels at saka yung pabalita ng Sabat, nakaugnay po yon. Inaangkin natin na kasama yon sa package ng pabalita ng mabuting balita. Pero tatandaan ninyo, everlasting gospel. Yun ang wrap. Yun ang bumabalot dun sa mga yun. Hindi mo pwedeng isigaw yung mga pabalita yun ng panghingilin, pagtupad sa kautusan, yung giving glory, yung ating stewardship ng pangatawan, at kung ano-ano pang mga pabalita, kung wala yung everlasting gospel. Yun yung wrap up. Yun ang unang bagay na dapat na makita, bumabalot at nasa loob itong mga ito. Package ito na kasama dun sa pabalita ng kaligtasan na iniaalok ni Kristo. Tinitingnan ko itong tatlong pabalita ng anghel bilang ito yung ating pabalita ng pag-asa sa mga taong nakakaranas ng mga iba't ibang mahigpit na karanasan sa kanilang buhay. So kaya nga, bilang mga nangingilin ng araw ng Sabat, babalikan natin uli na ang ating Panginoong Hesus, binibigyan tayo ng kapahingahan at kapag siya'y nasa sa ating mga buhay, mararanasan natin ang kaligtasan at ito ang siyang nag-aakay sa atin para ipangilin ng araw ng Sabat. At bilang tagapangilin ng araw ng Sabat, tayo ay inatasan na dadalhin natin ang tatlong pabalitang anghel na ito sa mga tao. Tama yun. Na siyang nakakaranas ng mga mahigpit na karanasan sa kanilang buhay. At ito ngayon, ang siyang napakagandang katanungan. Itong paano natin mapapagaan ang pasanin at paluluwagin ang pamatok ng mga taong nakapalibot sa atin. Ayan.
Pastor, kung tayo lang, di natin kayang gampanan yan. Ang Panginoon lang ang pwedeng, ang sabi niya sa paanyaya sa ating susing talata, magsiparito kayong mga napapagal. Hindi sila sa atin pupunta. Pero paano nila malalaman yung Kristong nag-aalok ng kapahingahan? Ikaw, ako, dapat ibigay ang pabalita sa ating kasama, sa sambahayan, sa palibot, sa opisina, sa mga taong ating nakakasalamuha na mayroon tayong pagkakataon, ibahagi natin na si Kristo'y may dalang kapahingahan ng kaluluwa at yun ay ang kaligtasan at nagdadala din siya ng kapangyarihan para sumunod sa kanyang kautusan. Amen. So, kaya napakaganda ho nitong ating talakayang ito. Pastor, isa pang katanungan na dapat nating bigyan ng diin, itong tungkol sa Sabat bilang tanda ng nagliligtas na kapahingahan. Ayan, napakaganda nung, gusto ko yung salitang yon, redemptive rest. Nagliligtas na kapahingahan, Pastor. At yon ay na kay Kristo Jesus lamang. Ang redemption, ang kaligtasan, ang katubusan, nasa kay Kristo lamang. Wala nang iba, Pastor. Wala na. Sa Kanya lamang natin makakamit, mamimithi ang bagay na ito. Subalit yung kapahingahang iyon, pagkatapos na makilala natin siya, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, bahagi ng ating pakikipagrelasyon kay Kristo ang sumunod sa Kanyang kalooban at ipangilin ang araw na bahagi ng Kanyang paumuhay nung siya'y narito sa lupa. So, ang kailangan lamang ay magtiwala tayo doon sa paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Minsan kasi sa buhay natin, pinipilit natin na makatakas doon sa mga nararanasan natin sa pamamagitan ng mga iba't ibang bagay na inaalok ng sanlibutan. Na minsan natutokso tayo dahil akala natin nandun ang kapahingahan. Katulad halimbawa ng pagtungo sa bar, pag-inom ng alak, so yung mga bisyo, nakala natin doon tayo makakatikim ng kagalakan. Pero ito yung inaalok ng Diyos na kapahingahan na narito ang tunay na kagalakan sa buhay nating ito. So kaya nga, ang pangingili ng araw ng Sabat ay isang tanda na mayroon tayong nagliligtas na kapahingahan. Amen. Ngayon, mga ginigilo naming mga taga-subaybay, iba't iba po ang pasanin natin sa araw-araw dahilan sa mga problemang ating dinadala. Nakakapagod, hindi dahil sa ating mga trabaho, kundi sa pakikibaka sa sanlibutan ito. So purihin ang Panginoon, binigyan niya tayo ng pamamahingang Sabat. Mararanasan natin ang tunay na kahulugan nito kung ito'y ipapangilin natin sang-ayon sa tunay na espiritu nito. Ito'y magiging napakasayang pagdiriwang sa pagkalalang sa atin ng Diyos, sa pagtubos niya sa atin, at walang hanggang kapahingahan na ugnayan kay Jesus. Kaya Pastor, ano ho ang inyong huling pwedeng sabihin para sa ating pag-aaral? Simple lamang, Pastor. Nais kong sabihin sa ating mga taga-subaybay, kilalanin natin ang Panginoon ng Sabat. Sapagkat kung kilala natin ang ating Panginoong Hesus, may kaligtasan tayo sa Kanya. Pasakop tayo sa Kanyang banal na kalooban. At yung pagsunod sa Kanyang kautusan at yung pangingilid, susunod yon sapagkat magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Nawa ito ang maging karanasan ng bawat isa sa atin. Natapos na naman ang ating oras at tayo ay dadako na sa ating panalangin. So tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, napag-aralan namin ang napakagandang aralin na dapat namin maisa kabuhayan. Nais naming tanggapin ang aming Panginoong Hesus na manahan sa buhay namin upang maranasan ang Kanyang inaalok na kapahingahan. Na sa pamagitan nito, maipangilin namin ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw na inyong itinakda na pagsasama-sama ng lahat ng inyong mga iniligtas, ng inyong mga nilalang upang kayo purihin at sambahin. Panginoon, nawa sana ang mga aral na ito'y may apply namin sa aming buhay, na sa tuwing darating ang araw na ito, wag hindi namin makalimutan ang tumulong sa aming kapwa o gumawa ng mabuti sa kanila upang kanilang maramdaman ang tunay na karakter ng aming Amang Diyos.
Kaya nga po sa pagkakataong ito, gusto rin naming ipanalangin ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Patuloy niyo silang pagpalain at sila'y gamitin niyo rin na pagpapala sa lahat ng mga taong nakapalibot sa kanila na madala ang pabalitang ito na mayroong kaming Panginoong Hesus na siyang nagpapalaya mula sa mga ritual at mga sakripisyo na ginagawa sa simbahan, kundi nagpapahayag ng dakilang pag-ibig sa bawat nilalang sa lupang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin at sa pagtugon sa aming panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at muli nais naming kayong anyayahan sa susunod na serye ng ating pag-aaral na may temang Panginoon ng mga Hudyo at mga Hintil. Ito po, si Pastor Jose Sabat Jr. muli ay nagsasabi sa inyo, masaganang pamumuhay sa inyong lahat, kasama natin si Pastor Ilioma. Magandang araw po sa inyong lahat.